Ang ibabahagi kong module ngayon ay ang shape study. Ang module na ito ay may tatlong bahagi. Ang preparatory exercise, which is ang clay travelogue, ang exploration exercise, which is sculpting the object, at ang synthesis or input na elements of artistic expression. Mahalagang tuloy-tuloy or continuous ang mga activities na ito para mas maganahan at magkaroon ng energy ang ating mga learners from one activity to another. Layunin ng mga activities na ito na una, magamit ng mga learners ang kanilang katawan sa pagbubuo ng mga imahe at mga hugis. Pangalawa, maunawaan nilang mahalagang magamit ang kanilang boses, katawan at imahinasyon sa pagtatanghal sa entablado. At pangatlo, ma-articulate ng mga learners kung ano-ano ang mga sangkap sa pagbuo ng likhang sining o elements of artistic expression. Bago pa magsimula ang aktibidad, ay isulat na ang iyong cover story at ilista na ang mga pisikal na bagay na ipapahugis mo sa kanila. Mahalagang handa ang mga mag-aaral para sa aktibidad na ito. Kaya magsisimula tayo sa pamamagitan ng centering exercises or breathing exercises ng nakapikit. Ito ay para siguruhin sila ay nakafocus, hindi nakipagkwentuhan sa kanilang mga kaklase at gagawin nila ang aktibidad ng may sinseridad. Sa ganitong paraan ay mas ma-activate ang kanilang imahinasyon. Kapag nakafocus na sila, ay maaari mo nang simulan at ikwento ang iyong cover story. Ang kwento ng Magical Clay. Sa kwentong ito, banggitin sa kanila na ang kanilang katawan ay magsisilbing clay or putik at ang boses mo ang magsisilbing magical voice na maghuhugi sa kanila. Ipa-explore ang compression at expansion para ma-warm up muna sila. Ayan, ready na silang gumawa ng mga hugis. Siguruhing familiar sila sa mga hugis na babanggitin mo and make sure to use the principle of simple to complex para hindi mabigla ang ating mga learners. Magsimula sa mga simple individual shapes tulad ng lapis or kandila para makapag-explore muna sila gamit ang kanilang sariling mga katawan. Kapag sa palagay mo ay nagagamit na nila ang kanilang sariling katawan sa pagbuo ng mga hugis, maaari ka nang magpagawa ng mga complex group shapes na may movement, sound, texture at color tulad ng puno, bulaklak, sasakyan at iba-iba pa para ng naka-pair, by fours, or by bigger groups. Kapag masayang-masaya na sila at sa palagay mo ay nauunawaan na nila ang paggamit ng kanilang katawan sa paggawa ng shapes at images, pwede mo nang simulan ang diskusyon at input on the elements of artistic expression. Siguruhing tanungin sila kung ano ang kanilang naramdaman at naranasan para masanay rin ang ating learners na mag-reflect at pagnilayan ang kanilang mga gawain at later on, lagyan ng pangalan o label ang kanilang mga natututunan. Tips para sa mga guro. Tunog ng posporo. And ano kaya ang itsura ng kandilang bukas o kandilang may sindi? Ano ang itsura ng kandilang may sindi? Number 2. Bigyan ng sapat na oras ang ating mga learners. Ang buong aktibidad na ito ay nasa 1 hour to 1.5 hour. Ang ihip ng hangin. Pero hindi malakas. Mahina lamang. Aba, talagang may nagsasalitang puno. At parang may mga droplets o mga patak ng tubig na pumapatak sa mga leaves, sa mga dahon ng puno. At nagsimula lumakas ang hangin na signal number 1. Signal number 1 pa lang. Signal number 2. At signal number 3. At signal number 4. At ano na kayang nangyari sa punong ito by signal number 4? At higit sa lahat, ang pagpapadaloy ay isa ring pagtatanghal. Kaya magbaon ng maraming energy para mas ganahan ng ating mga learners na mag-participate. Teachers, ang shape study ay panimulang gawain pa lamang patungo sa pagtatanghal. Ito ay espasyo para ang mga learners natin ay magkamali, mag-enjoy at matuto. Sabi nga ng isa naming theater teacher, creativity is your license to fail. Hindi mo na kailangan perpekto kaagad ang mahalaga ay makalikha.